Patay muna natin to. Mga kapatid. Joey Albert. Hindi pwedeng patugtugin. Baka po tayo ay mapagalitan ng YouTube. So, patayin muna natin. Tinanggal ko muna. Ito, cassette tape po ito. Yung mga kabataan ngayon na hindi inabot to. Ito po, meron pa po si Otto Ranz ng pioneer na KP5 na Derelo. Na ang bala po nito ay tape. Yan. Hey mga kapatid. Marami pong mga magagandang mga sasakyan ngayon. At marami rin pong gustong bumili ng mga bagong sasakyan. Mapaluma or mapabago. Pakinggan nyo po itong sasabihin ko sa inyo. Ano po kaya yung akmang sasakyan para sa inyo kung kayo po ay bibili? Sa dami po ng mga nagpe-present, nagre-review ng mga sasakyan ngayon, lalong-lalo na dito sa YouTube, ang dami pong mga vloggers. Isa na po ako doon, pero bihirang-bihira po ako mag-review ng sasakyan. Kasi po, alam niyo po kung bakit. Meron po talagang mas magaling na mag-review ng mga sasakyan. At 29 years na po sila sa ere, diyan sa PTV4. Ito nga po, itong auto review ni Ninong Ron de los Reyes. Kung talagang bibili ka po ng bagong sasakyan, yung pinaka-the best na sasakyan na meron ngayon dito sa Pilipinas, panoorin niyo po ang auto review. Every Sunday, 2 to 2:30 p.m. Diyan po talagang kompletong-kompleto ang review nila. Meron pang test drive at meron pa silang mga destinations kung saan mo gustong pumunta. Marami na po silang na-feature na mga magagandang mga sasakyan. At dito po talaga kompleto yung inyong mapapanood. Ito po nga ipepresent ko po sa inyo ngayon ay ano ba talaga yung akmang sasakyan para sa iyo kung sakaling bibili ka ng sasakyan. Yung mga dati nang meron, pakinggan nyo rin po at baka po makatulong sa inyo. Ngayon, yung bibili ng bagong sasakyan, ano ba ang dapat mong piliin? Diesel ba or gasoline? Yan yung tanong doon. Ito mga kapatid, kung bumabiyahe ka sa bahay mo, papunta sa opisina mo, ng mga 40 kilometers a day lang, yung araw-araw na travel mo, mga 40 kilometers a day, lumalampas ka pa doon, pwede kang bumili ng isang sasakyan na diesel engine. Pero, kung ang biyahe mo, araw-araw ay around mga 20 kilometers lang daily at minsan ay kulang pa yung nababiyahe mong ganun. Kung halimbawa malapit lang ang tirahan mo doon sa pupuntahan mo sa araw-araw na ginagawa mo, mas maipapayo ko po na bumili ka ng isang sasakyan na gasoline ang kanyang engine. Kasi po mga kapatid, ang isang diesel engine, yan po ay nagre-require ng isang medyo mahabang biyahe or yun nga, kung 40 kilometers a day, para po ma-reach mo rin yung kanyang normal operating temperature. Kasi po ang isang diesel engine ay nagbubuga po talaga yan ng mga particulate matters. At para maharang yung mga ibinubuga niyang particulate matters na yan, naglagay po dyan ng maraming mga canister. Ito nga po yung catalytic converter, naglagay din ng DPF, diesel particulate filter, at naglagay din ng SCR. Yung mga particulate matters po na yan na ibinubuga ng diesel, kung biyabiyahe ka lang ng isang maiksing biyahe, halos hindi na po yan na-burn ulit nung DPF. Kasi po, yung mga bagong sasakyan ngayon, yung mga Euro 5 at mga Euro 6 na mga sasakyan, isabihin mo na rin yung Euro 4 kasi importante din, meron din po yung catalytic converter at papunta nga doon yung technology na yon. Yung pong mga particulate matters na yan, kung maiksi lang ang biyahe mo, hindi ulit yan mababurn doon sa particulate filter. At kapag ka dumating ang panahon, masisira itong DPF na to, napakamahal po nung diesel particulate filters na yan. Ngayon po mga kapatid, kaya ka bibili ng sasakyan at ang hinahanap mong sasakyan, yung makakamura ka. Kaya nga ang nasa isip mo ay diesel, yung makakatipid ka, yung marami kang masisave. Pero kung ang gamit mo sa iyong isang diesel na sasakyan na bagong bili mo ay kapiraso lang naman araw-araw, eventually, magkakaroon ng problema yan, dudumi na yung mga intake manifolds niyan, dudumi ang EGR niyan, dudumi na rin yung DPF, catalytic converter, kasama yung SCR. Kasi nga, yung biyahe mo, maigsi lang sa loob ng 1 linggo. Sa araw-araw, maigsi lang. Ngayon, anyway, kung bumabiyahe ka naman ng malayuan sa araw-araw, walang problema. Pinakamaganda po talaga, ang mabili mong sasakyan ay may diesel engine. Pero kung mga 20 kilometers a day lang ang biyahe mo, yun ang mga magiging problema mo. Kasi po, hindi niya kayang sunugin yung i-regenerate, yung regeneration ng mga particulate matters na yan, hindi mangyayari. At kapag nasira ang diesel particulate filter, mahal yan, pati yung SCR. Ngayon mga kapatid, every time na ini-start mo ang iyong sasakyan
na punong-puno ng diesel particulate matter yung DPF, yung intake manifold, pati na yung catalytic converter, yung lason na i-emit nun, ikaw din yung unang-unang makakasinghot. Kaya nga po ang sinasabi natin, kung gusto mo ba talagang makatipid, ay mas mabuting ang bilin mo, ito na lang di gasolina ng mga sasakyan. Mapabago yan or mapaluma yan, halos ganun din naman ang effect. Tulad ko, meron din akong lumang sasakyan na di gasolina. Kung dito lang, kainta lang yung bahay ko, aakyat ako sa Antipolo araw-araw, mas gusto kong ginagamit itong mga di gasolinang sasakyan kasi 7 kilometers lang naman yung tinatakbo ko. Ngayon, kung gagamitin ko palagi itong malaki ko, yung van ko, 14 kilometers a day, kaya nga po minsan napapansin ko kapag nire-revolution ko itong Grandia ko, mausok na eh. Kasi nga, hindi mo halos na ibubuga yung mga usok na naiipon doon sa catalytic converter at doon mismo sa tambucho. Kung kapiraso lang yung binabiyahe mo sa araw-araw, ang maipapayo po natin, ang bilin mo ay yung kotse, o ba? Kotse na di gasolina o meron din namang mga SUV na di gasolina. Kaunti lang naman halos yung diferensya ng halaga ng fuel sa gasoline at sa diesel. Pero mga kapatid, ang isang diesel engine, nako, napakamahal po ng maintenance. Mahal ang pyesa ng mga diesel engine. Mantakin mo, sa isang di gasolina ng kotse, hindi mo i-require, hindi ako nagre-require na magpalit ka ng fuel filter every time na nag-change oil ka, hindi kailangan. Samantalang dito sa mga diesel engine, hanggat maari, no, kapag ka nakita ko na marumi yung filter, lalo na yung mga modelong sasakyan, talagang may element na lang yung ginagamit na filter, kitang-kita mo yung dumi, ibig sabihin, madumi talaga yung mga naikakarga nating diesel. Ngayon, yung mga fuel filter na naka-enclose siya, hindi mo makikita yung laman loob nun, anong mangyari? Kaya ang ginagawa natin, nire-require natin sila, nire-recommend natin, sir, magpalit ka na ng fuel filter mo. So every 10,000, magpalit ka ng fuel filter mo. Bakit? Nako mga kapatid, kapag ka nasiraan ka ng injectors, kasi kapag hindi nasala ng fuel filter, yung dumi ng diesel na yon, papasok dun sa pump, sisirain din yung pump mo, sisirain pa tong mga injectors na to. Tulad nga po nito, 15,000 ang isa nito eh. Di ba? So, napakalaki ng maintenance ng diesel. Kailangan mo rin siyang i-change oil madalas. Kasi nga, mabilis umitim ang langis ng diesel. Kaya siguro sa diesel, dito sa amin, every 5,000 lang talaga, nire-recommend ko sa kanila eh. Kasi nga, talagang matinding umitim ang langis ng diesel. Pero hindi naman masama yung umiitim. Kasi nga, talagang ibang klaseng engine to eh, no? Compression engine to. Pero sa kotse, ginagamit mo, lalo na kung medyo bagong-bago pa talaga yung kotse mo, naka 8,000 kilometers na, pagtingin mo sa dipstick, ang ganda-ganda pa talaga ng kulay ng oil niya. So makikita mo na hindi talaga pagod na pagod itong makina ng mga gasoline engine kasi unang-una nga, ito ay hindi compression engine. Ito ay spark engine. Kaya pag bibili kayo ng langis, mga kapatid, ito, ulitin ko ulit ito yung langis namin. Kapag po ito ay diesel at gasoline to. So kapag may nakita kayo dito sa likod na donut, ayun, nakalagay dito, API Service SN, so yung S, spark yun. Ngayon, may nakalagay din dito nga ASEA C2, C3. Yung ASEA, yan po yung European nila, C2, C3, yan po ay pan-diesel, compression, kaya nga po C. So compression engine at saka spark engine, so pinagsama dito, ito ay pwede sa di-gasolina at pwede rin po sa diesel, itong mga langis po na meron ang Repsol. Ngayon, mga kapatid, sa tingin nyo po ba, ano ang gusto nyong sasakyan? Ito po yung sinasabi natin, ang isang diesel engine na sasakyan, bagamat makakamura kayo sa konsumo ng diesel, pagdating naman sa maintenance nito, talagang malaki. Samantalang sa isang gasoline engine na sasakyan, talagang medyo maliit lang ang maintenance niyan. Kasi ang spark plug naman, tumatagal yan ng mga 30,000 kilometers, 40,000 kilometers. Tumatagal yan ng ganong kahabang panahon. Sa mga filters, siyempre, regular naman yung mga oil filters papalitan mo. Pero yung kanyang fuel filter, pang matagalan din po yan. At ang maganda dito sa mga gasoline engine, mga kapatid, kung halimbawa dumumi ang spark plugs mo at kailangan mo magpalit, kayang-kaya mong i-DIY yan. At hindi naman yun madalas mangyari. Pero itong mga diesel engine, kapag ito dumumi ang iyong injectors, hindi mo kakayanin yan. Kailangan mo talaga ng mekaniko. At pag minalas-malas ka at nagbara na nga ito sa dumi ng mga diesel na naikakarga natin, dadalin mo sa calibration. Dito po sa amin, mura lang ako mag-calibrate nito. Kaya lang sa mga malalaking calibration shops,
Yung talagang mga kilala na, para ayusin nila at i-calibrate ang iyong mga injectors mo. 10,000 isa. Papayag ka ba sa 10,000 isa para ka nang bumili ng bago? Kaya nga ang nangyari sa may-ari nito ay bumili na lang siya ng bago kaysa pumatol siya doon sa 10,000 isa, hindi pa sigurado kung ano ang mangyayari. Pero mga kapatid, kung kaya nyo namang bumili ng dalawa, why not? Wala po tayong problema dyan. Pero yun nga, kung isa lang ang sasakyan mo at kasya ka naman sa isang kotse, kasya naman kayo ang pamilya mo, mas makakabuti ang bilin mo yung hindi ka rin magkakaroon ng problema sa sandaling panahon. Kasi kahit bumili ka ng brand new na isang diesel na sasakyan, halimbawa Toyota yan, makalipas lamang ng mga ilang panahon yan, ilang buwan yan, kung hindi mo yan naitatakbo ng malayuan, sa araw-araw ay talagang mag-iipon yung mga particulate matters doon sa loob ng iyong sasakyan. At hindi yan talaga magkakaroon ng regeneration. Lalo pat kung ang mabibili mo na brand yung sasakyan ay itong mga Euro 4 pa lang. Pero kung Euro 5 at Euro 6, magkakaroon ka rin ng problema dyan sa DPF mo at sa SCR mo, yung nilalagyan ng ammonia kung hindi mo ito nagagamit ng malayo. Kaya po sa ibang bansa, sa mga states dyan sa US, halos wala na nga mga diesel engine dyan eh. Kakaunti na lamang. Ibinabawal nila. Kasi nga talagang itong diesel engine ay nagbubugato ng napakaraming particulate matters at mga lason. So mga kapatid pwede ka rin bumili ng diesel kung gusto mo. Wala pong problema. Pero yun nga, ang sinasabi ko, tignan nyo po kung akma ba sa inyo yung bibilin mong diesel engine, yung bibilin mong sasakyan, yung bibilin mong SUV. Kung akma naman, okay lang yun. Kung kaya nyo bumili ng 2 o ng 3, okay lang din yun. Dadagdag nga lang po tayo sa traffic. So yan mga kapatid, next tayo sa aking topic. Mga kapatid, hindi tayo makakaiwas ngayon na gumastos ng malaki sa gasolina at sa diesel. Kasi nga, nagmahal na naman ang presyo ng mga ito. Pero mga kapatid, meron tayong mga paraan na magagawa para makabawas tayo sa pagkonsumo ng maraming fuel na ito. Unang-una mga kapatid, hindi po makakatulong sa ating mga sasakyan kung ang engine mo ay matagal na gumagana at naka-idle ka lang. Alam niyo ba mga kapatid, na kapag ikaw ay nakaminor sa loob ng 1 oras, ay umuubos ka ng 2 litrong gasolina or diesel. Yan ang nagiging konsumo mo. Doon sa minor pa lang yun Wala pa doon yung every time na nag-go ka, o halimbawa nasa traffic nag-go ka, ay siyempre magta-high RPM yun. Wala pa yun doon, malakas din yun. Yung minor na minor pa lang, yung 1 oras na naka-idle ka sa traffic, ay kukonsumo ka ng 2 litro sa loob ng 1 oras. Ngayon, kung i-multiply mo yan sa loob ng 7 araw sa 1 linggo, ay kukonsumo ka ng 14 liters. At ang 14 liters, kung yan ay i-multiply mo sa presyo ng gasolina ngayon, ay 840 yan. Sa loob ng 1 buwan ay 3,360 ang nasasayang na gasolina kapag tayo ay nandiyaan sa mga kalye natin at sobrang traffic. Ang pinag-uusapan dito, 1 oras pa lang at wala pa dito yung every time na aabante ka ay nag-re-revolution ka. Siyempre, kailangan mo na medyo mataas na RPM. Kaya po itong 3,360 na to, na nasasayang, madodoble pa yan. Dahil nga hindi lang naman 1 oras ang pwede mong maging traffic sa 1 araw kung ikaw ay araw-araw na gumagamit ng sasakyan. So, pwedeng madoble yan, hindi na yan bababa. Kasi nga po, meron pa yan yung umaabante ka. So, napakalaking pera nun ang ating magagastos kung hindi natin matututunan kung paano tayo magtitipid. Kaya lang, paano mo nga matututunan yun? Kasi nga, traffic naman talaga at wala kang ibang lulusutan. Ang oras naman ng trabaho mo, hindi ka na makakapag-adjust kasi nung araw, agahan mo lang ang pasok mo sa opisina, malalampasan mo yung traffic. Pero ngayon, hindi na. Kahit na agahan mo pa, maaabutan ka pa rin ng traffic at pag uwi mo sa gabi, maaabutan ka pa rin ng traffic. Kaya parang hindi tayo makakalusot dito. So isang way lang para makabawas ka ng konsumo, tanggalin mo yung mga mabibigat na gamit dyan sa sasakyan mo, makakabawas po yun. At lagi mo nga pong i-maintain ang sasakyan mo para maging maganda yung kanyang performance. Kaya nga po nauso itong start and stop technology. Unang-una, para po makatipid tayo sa fuel. At para hindi na rin makapagbuga ng maraming mga lason, yung emission ng mga poisonous gases na yan, na makakalusot doon sa mga inilagay na gadget dyan, yung catalytic converter at kung ano-ano pa. Ito ba ay kaya nating gawin na every time na hihinto ka dyan sa traffic ay
papatayin mo ang engine mo. Kasi yan lang ang pwedeng solusyon mo para makatipid ka sa fuel. Ngayon, ang sasabihin ng iba, paano naman napakainit ng panahon? Iyon nga ang isang malaking problema. Kahit ako, hindi ko yata kakayanin na lalong-lalo na ngayon summer, nandiyan ako sa gitna ng EDSA, napakainit ng panahon, papatayin ko yung engine ko. Siyempre, wala akong aircon. Di po ba? Kaya nga po, may mga bago naman na mga technology ngayon. Kaya lang, siyempre, kung bago naman ang sasakyan mo, 2024 model, hindi ka nga lang equipped nito nga start and stop technology, wala kang electric air conditioning sa loob ng sasakyan mo, talagang may initan ka. Pero, yun lang po talaga yung way para makatipid ka sa fuel. Kaya lang, kung hindi maayos ang starter mo, hindi okay ang baterya mo, baka ilang start ka lang, ayaw nang umabante ng kotse mo. So, lahat aayusin pa rin. Hindi pa rin pwede yung basta ka na lang na magpapatay ng engine. Kung magkakaroon ka rin naman ng problema dyan sa EDSA, matotowing ka pa. Mas malaking gastos. Kaya po, dito sa sitwasyon, dito sa atin sa Pilipinas, sa sobrang tindi ng traffic, nako, hindi natin alam kung paano ito masusolusyonan. Mga kapatid, sa London, nagkaroon po sila ng poll at tinanong nila yung mga road users doon kung ano ang gagawin nila kapag sila ay nasa traffic. Papatayin ba nila ang kanilang engine or pababayaan nilang umaandar yon at kapag nag-go ay yun nga, aapakan na lang nila accelerator. 78% po doon sa dami ng kanilang mga tinanong na mga road user dyan sa London ay sinabi pong pinapatay nila yung kanilang engine. At ang iba nga naman po doon ay meron na silang start and stop technology. So merong natira doon na 22% na hindi nila pinapatay yung kanilang mga engine dahil meron din po silang ibang mga kinukonsider na bagay. Ngayon, sa London, may mga areas dyan, may mga lugar dyan na malamig talaga. Dito kasi sa Pilipinas, sobrang init po talaga sa atin. At sigurado, nasa isip nyo ngayon na ikaw, Sir Autorans, alam mo naman, mekaniko ka. Kung every time na mata-traffic, magi-start ako, mauubos kagad yung carbon brush ng starter ko. Malamang nga, ganun ang mangyayari. Dahil iba kasi talaga yung sitwasyon ng traffic dito sa Pilipinas. Kaya lang, mga kapatid, kung ikaw naman ay palagi ding naka-idle, no? Nasa traffic ka dyan, ano-ano ang pwedeng maging problema din ng makina mo? Unang-una, malakas talaga sa gasoline or sa diesel yung isang engine na naka-idle lang. Unang-una, marami pong nangyayaring misfire. So yung mga misfires na yon, yun nga yung parang katok, knock, na maririnig mo sa engine mo na kapag ina-accelerate mo naman, tinataas mo yung acceleration mo, ay nawawala yung mga misfires na yon. At yun nga ay nandoon nga sa idle. So iyan, sisira din ng makina mo yan. So prone ngayon sa pagkasira ang makina mo kung ikaw ay matagal na nandiyan sa traffic at nakaminor ka lang. At nagkakaroon din po ng maraming carbon buildups doon sa pagitan ng mga piston ring. Nagbi-build up yan kasi hindi mo naman lahat mailabas sa exhaust eh. Tapos may mga misfires ka pa, yung mga unburned fuels, no? Hindi pa dapat pumutok, hindi pa dapat magkaroon ng fire. Yan, nauuna na siyang pumutok at yun yung naririnig yung knock. Na iyan ay talagang kayang-kayang sumira ng mga piston mo, piston ring at yung connecting rod bearing. Ngayon, ito pa po. Yung mga bagong mga engine ngayon, na mga gasoline engine, nagkakaroon sila ng mga problema doon sa low speed pre-ignition. Lalong-lalo na yung mga turbocharged engine, yung mga pinaliit na mga makina na nilagyan ng turbo at mga 3 cylinders lang. Kasi nga, yung buga nung gasolina ay diretso doon sa cylinder wall. Unlike yung mga lumang mga port injectors, no, ang injectors nila nandito sa ibabaw. Okay, yung iba naman nasa likod ng barbula ng intake valve. So hindi siya direktang tumatama doon sa cylinder wall. Ngayon, ang nagiging problema ng mga makina na to, ng mga engine na to, yung cylinder wall, bubugahan ng gasolina, magandang klaseng gasolina, yun ngayon langis doon sa gilid ng liner, no, nung cylinder wall na yon, nahuhugasan, kaya pag akyat niya yun ng piston, wala nang lubrication, yun ang nagwawasak doon sa mga makina na yon. At hindi lang po itong mga bagong makina ang affected yan, pati naman din yung mga luma. Kasi nga may mga unburned fuels na naibubuga doon, hindi kaagad nasusunog, nag-i-stay yun doon sa cylinder wall at yun po ang nagkokos ng problema para yung langis na nandoon sa paligid ng mga cylinder wall na yon ay tumatabang at nahahaluan ng fuel. So ngayon, pagkaskas ngayon ng piston ring doon, nung pinaka-seal niya, nagagasgas yun at nagkakaroon nga ng problema.
itong mga cylinder wall. At lahat yan ay nangyayari habang ikaw ay nakaminor. Ngayon, iyon ay yung sa engine. Kompleto yun sa langis, properly lubricated, pero nagkakaroon pa rin ng problema. What more ngayon itong iyong transmission? Na ang tagal mong naka-neutral dyan, ito na naman. Meron nga akong nabasang comment po kanina, sabi niya okay naman lahat daw yung sa mga vlogs ko. Ang hindi lang daw talaga siya naniniwala yung tungkol dun sa neutral. Wala naman ako sinabing masamang mag-neutral. Kaya lang mga kapatid, parang ganito lang yan Halimbawa, ito ang katawan mo, no? Healthy ka, pero kung ikaw ay naninigarilyo, hindi ka naman kagad mamamatay Di ba? Yun nga lang, sabi nga nila, kapag ikaw daw ay nag-smoke, para daw kandila yan na mabilis na nauupos. Parang ganon. So, meron pang nagsasabi na babawasan yung buhay mo. Kung mabubuhay ka ng 80 years, sabi 40 years ka na lang. Ang bilis na. Kalahati ka agad yun. Pero, yung pong sinasabi natin, yung wear and tear po kasi, napapabilis. Kapag ka ang ginagawa mo, drive, okay. Stop, neutral, drive, neutral, drive, neutral. Napapabilis mo yung wear and tear. Tatandaan nyo po, mahaba talaga dapat ang buhay ng isang automatic transmission. Maraming mga lumang mga automatic transmission, yung mga Benz na yan, mga BMW na yan, lalong-lalo na yung mga European, saka yung mga lumang US na mga sasakyan. Hanggang ngayon, buo yung kanilang mga automatic transmission. Pero ngayon, ang bilis masira ng mga automatic transmission. Bakit po? Mas matinding traffic ngayon sa buong mundo Hindi naman yung, sabihin na natin, hindi yung manner. Kasi napipilitan lang na sumunod yung manner na drive neutral ka sa tindi ng traffic. Kasi kung wala naman traffic, ba't ilalagay mo sa neutral? Dire-diretso lang ang biyahe mo. So yun mga kapatid, hindi po bawal mag-neutral. Ang sinasabi natin, mas napapabilis yung problema kung drive neutral ka. At ito na nga po ang problema, sa tagal mo na nandiyan sa traffic, ang tagal mo na naka-neutral, pati yung engine mo nagkakaroon ng problema. So para mabawasan yon at kahit paano, makasave ng konting panahon pa, madagdagan pa yung buhay ng engine mo, pati ng transmission mo, patayin mo makina. Paano kung mahina ang baterya? Huwag mo patayin makina. Paano kung mahina starter? Huwag mo patayin ang makina. Talagang titiisin mo na lang yon na malakas ka sa konsumo ng fuel. At eventually, pabilis yung pag-deteriorate ng engine mo. Pero kung gusto mong tumagal ang buhay ng engine mo, ayusin mo ang starter mo, bili ka ng bagong baterya, hindi po malakas sa fuel yung nag-i-start ka. Kasi kahit hindi mo naman apakan na accelerator mo, enough yung buga ng mga injectors mo para mapa-start ng engine mo. At wala pong masisira dyan. Ang magkakaroon lang ng konting wear dyan yung starter. Yung baterya yun naman ang trabaho niya mag-start siya tapos kakargahan niya ng alternator. So mga kapatid, sana po makatulong po akong muli sa inyo dito sa mga binabanggit ko pong ito. Kasi sobrang mahal na rin po talaga ng fuel ngayon, gasolina at ang diesel. Ngayon, kung magagawa natin yung mga ilang bagay na ito, nakakatulong na po tayo na sa health, sa kapaligiran natin, sa environment natin. Kung hindi ka mag-stay ng matagal dyan sa traffic na nakabukas ang engine mo, makakabawas ka rin sa global warming. Malaki din po ang effect nun. Kaya po, nauso to, itong mga technology na to, itong mga start and stop technology, dahil din po dyan. Kaya lang yung iba, hindi ginagamit. Sa darating po na April 4 hanggang 7, asahan ko po kayo, magkita-kita po tayo diyan sa SMX at gaganapin po ang Manila International Auto Show. Nandiyan po kami, isinama po kami ng may-ari ng Repsol, ang Grand Toro Oro. Sila po ang nagde-develop din at nag-re-retail po sa amin itong mga coolant na to, itong EcoCool. Yan, kasama po yan. Pati po yung aming automator. Yan, Repsol. Siyempre, hindi mawawala yung aming leader. At marami pa po kami, yung mga aeropack namin na mga panglinis, yung mga brake cleaner, carburetor cleaner, lahat ng cleaner meron po ang aeropack. Sa susunod na linggo, mga kapatid, April 4 to 7, Manila International Auto Show. Abangan nyo po si Auto Rants, nandyan po, magkita-kita po tayo. Magandang gabi at magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid.